yung cooperation nyo. Okay ba ba yun? So kasi guys, itong training na to, bibidyohin to, then magagamit nyo rin po to na tools sa pagmamarket. Lalo na yung mga nagne-network nito ng online. Correct? So dito yung nag-online, nag-harvest na ngayon sa online. Dami no? So yung mga future onliner, makakatulong po itong gagawin natin itong gabi. So sana, mga 3 hours lang naman tayo magsama-sama, humingi lang ako ng konting favor na sana alive ka dyan. Correct? Yung buhay ka ba? Yung parang alert ka sa mga pag alam mong maganda ang topic, pwede kang pumalakpak. Tama po? Pag alam mong nakaka-relate ka, say yes. Di ba? Yung, wala kasi tayong director dito. Ano po? So, tulungan na lang. Tama po? Correct? So, ang gagawin po natin, may guest po ako ngayong gabi, na siya po lahat ang magsasagot dun sa mga, alam mo yung, sa pagne-network kasi, marami kang nalalabuan. Tama po? Yung parang, may marami kang question. Correct? Kaya minsan nahihirapan ka mag-network or kaya parang nagiging emotional ka minsan, trouble sa'yo. Kasi, because of lots of situation na hindi masagot ng utak mo. Correct? Then, yung mga bagay na yon, mamaya masasagot yon. Mga basic na mga dinadaanan nyo, mga nadadaanan nyo sa daan, na-encounter nyo. So, mamaya sasagutin ng ating guest mamaya. Okay po ba yon? Alright. Milyon-milyon palakpak para kay Sir Jordan Gonzalez! Woo! Anyway, so, yun sir. So, tayo magtrabaho. Ready ka na ba? Okay lang. Okay lang. So, yung mga question, ready na. Mamimili ka dito, sir, kung anong gusto mong sagutin. So, may mga category tayo. So, bahala ka kung anong unahin natin. So, kung mauubos natin ngayong gabi, okay. Kung hindi, okay lang din. So, pero maganda, ikaw mamimili kung anong gusto mong sagutin. Pero more or less, yung mga question na to, kanino nanggaling? Sa audience din Sa natin? OFW rin, sa online, then sa mga karamihan sa kanila. Alright, that's good. Oo. Kasi dati ginawa namin na bahala na kung sino magtanong. Minsan pare-pareho lang. So this Okay. time, para hindi pare-pareho ang tanong, so namili na kami ng mga yung hindi pare-pareho. Okay. Para hindi na ulit. Para hindi na uulit. Oo, Yeah. so- At least itong ganitong portion for the distributors, direct to the point din yung sagot sa mga question because more or less, trainings are very important pero yung concept na ginawa ng ACI, by the way, can we clap our hands for the ACI for sa concept na to kasi unang-una, I'd like to congratulate you guys, Roy, and for your whole group because dun sa pinapakita nyo ngayon na OFW Go Home Project, napakagandang advocacy. Kasi marami tayong mga kababayan, akala nila walang opportunity dito sa Pilipinas. Yes. But because of this concept, lalong na-educate yung maraming Pilipino na may mas maganda palang opportunity na naghihintay dito. And nakakatuwa kasi itong konseptong to, in-spearhead ng grupo ng ACI Concept. That's why I believe in the next coming months and even years, lalong lalaki ang AIM Global, not only in the Philippines, but international as well. Ayan. Saka sir, yung sabi nga namin, gusto namin itong i-share, kaya namin ginagawa to sa ibang group. Yeah. So, pinaka-the best kasi, sabi nga namin, simulan muna sa amin, then pakita muna namin na effective, Okay. then gusto namin kopyahin. Yes. So, i-duplicate din. I-duplicate din. So, ito sir, nandito lahat, hindi naman to ISAI lahat. Oo, Karamihan open to all. IM Global to. That's IM very Global good. to. That's very good. That's very Oo. good. So, para kopyahin, kasi malalaking tulong eh. Oo. Saka ito katulad ganito, nandito rin, gusto ko rin palang i-acknowledge yung grupo ng DTA, nandito rin sir. Alright. Iba-iba palang grupo ang mga nandito. Alright. No? Then, siyempre, yung buong Aimfire, Brotherhood Brotherhood, nandito nandito. rin. Yeah. Then- I believe, actually, Roy, pinag-aaralan namin because isa sa mga pinaka malaking market actually ng AIM Global dito sa Laguna because apparently, napakaraming magkaka-crossline ang nagtutulungan dito sa area. Yeah, yes, sir. Maraming mga grupo ang magkakasama rito. That's why we believe na
magiging hub ng networking tong itong area Yes. ng Laguna one day because of us. Yes, kasi kung makita mo sir, yung sina Ayala dito nag-invest. Kaya may Eton, Eton, kayo yeah, dito. oo. So, ito na yung next Manila eh. Oo. South, ito na eh. Ito na yung Tama. South na to. Kaya, ang laki ng potential ng Laguna. Oo. Kaya yung mga nagsisimula ngayon mag-network sa Laguna, grabe ang mangyayari dito. Yeah. Oo. I'm sure ngayon sa audience natin may mga first-timers ba tayo? May Or first-timer ba dito? May mga first-timers ba tayo? More or less, you guys would just like to observe what is happening in terms of alliance, no? Pero isa lang to sa mga maraming educational training na ginagawa ng AIM Global, especially may mga iba-ibang grupo na nagko-conceptualize ng training nila for their group. And nakakatuwa kasi I believe ito na yata ang pangalawa nyo, Roy, no? Nauna sa... Pangatlo. Pangatlo na to. Pangatlo. Oo, dahil meron kayo sa stock exchange dati, nakita ko sa mga post ninyo. Meron din kami sa office ginawa. Then Oo. next yung kay FM. Okay, Francis, kay Sir Francis. Kaya makita mo kami, medyo hindi pa ganun ka-perfect, pero Okay. we're trying na ma-perfect siya, mas mapulido pa. mapulido in the pa future. na para makatulong sa buong distributor. Yeah. Sige, that's good. So, let's start So, with your... boss, ready yeah. na ba? Ha, saan? Sir, nakikita mo na? Yeah, the Eh, industry. So, let's alright. start with the industry. Industry. Okay. Ito yung tanong. Kaagad, no? Wala nang selection. Iba yung orientation sa akin. Ito, sir, industry. So, total, ikaw po yung sa tingin... Ilang taong ka na pala, sir, sa industry? I've been in the industry for almost 18 years now, turning 19. 18 years, grabe. 18 years. Yeah. So, Full-time. minahal mo ang industry, hindi mo iniwan. Hindi. So, thank you, sir. Thank you. Yeah. going 19 years na ng full-time. Full time. Yeah. Oh, thank you, sir. Kasi, isa kami sa nag-benefits ng mga teaching mo noon eh. Ng 10 years ago, 11 years ago, ng mga 10 years na sa industry. Ako, 12 years na sa industry. Sir, ito, unang tanong. Ano po ang magiging future namin sa networking kung gawin namin itong full-time? Tanong to ng mga, alam mo, Oo. Nagdadalawang isip. shaky pa. Oo. Well, itong question na to, this is quite, hindi naman simple, pero hindi rin complicated. Kasi if you're gonna ask the question, ano magiging future namin sa networking, ideally speaking, kung ang nagtatanong, may commitment talaga dun sa business, talagang maganda ang attitude niya, kung talagang wholeheartedly magiging seryoso sa negosyong to, at gagawin ng full-time yung business, we all know for a fact na pag mas marami kang investment in terms of time, effort sa business mo, sa network, especially in AIM Global, mas malaki rin yung return sa'yo. Bakit ko sinasabing hindi simple? Kasi pwedeng may mag-full-time na hindi seryoso eh. Pwedeng may mag-full-time na hindi naman ganun kalalim ang commitment. Tama. So, it doesn't matter kung full-time ka o part-time ka. For the last 18 years that I've been doing the business, what matters, hindi yung time na i-invest mo. Secondary na lang yon. Mas importante kung ano yung attitude mo at saka yung laman ng heart mo. Part-time ka nga, pero ang treatment mo naman sa negosyo mo, pang full-time attitude, tatalunin mo yung mga full-time, pero tanghali na gumising bago magbenta. Correct. Tanghali na gumising bago tumawag ng prospect. Pupunta sa office para tumambay lang, hindi ka magiging successful. So it doesn't matter if you're full-time or part-time. The important thing is, tama yung attitude mo na gagawin mo yung business natin. Ngayon, kung tama yung attitude mo, tapos sinamahan mo pa ng pagiging full-time, well and good. Napaka-clear ng future mo rito. As they say, payaman ka talaga sa negosyong to. So, attitude. Attitude, yeah. Commitment is Oo, attitude. Kasi doon yun eh, dahil marami ako nakitang nagpo-full-time, pero they never make it a point to maximize their full-time. Kasi pag sabi mong full-time, dapat mula umaga hanggang gabi, ginagawa mo, kaya ka full-time. Pero kung full-time ka, pero after lunch ka na umalis sa bahay, tapos wala ka pang prospect na ipapakausap sa upline mo, wala ka pang one-on-one, tumambay ka lang sa mga centers, BCO o head office, hindi ka full-time. Fooling time ang tawag sa'yo. Fooling time. Ha? O, karamihan pa naman dito, sir, factory worker yung iba. Yeah, Kaya oo. siguro itong tanong. Okay, so pwede na siguro Sige, tayong next. next. Game, boss. Ayan. Ito, naniniwala po ba kayo na magiging billion-dollar industry ang network marketing gaya ng ibang industry? Well, this is a very good question because to a lot of people, let me
again, reiterate and tell you, ang networking sa panahon ngayon is already $1 billion industry. The latest survey that I had, this was about 4 years ago, 2010. Ang networking is about $350 billion industry already. So, I think the better question here should be, naniniwala po ba kayo na magiging $1 trillion industry ang So network malito, marketing? malito. Oo, nalito kasi at the rate that we are going right now, networking in the whole world is already $1 billion industry. Already. In the Philippines, it's the same because hindi lang naman AIM Global ang networking company. There are a lot of multinational companies as well. Yes. Giant sa industriya na ang benta billion-billion. Sa Pilipinas, it's already a multi-billion peso industry. And there was a lot of prediction in the past, especially bago magkaroon ng economic change or economic challenge ng Amerika, being the economic, siya po yung tinatawag na superpower, the only superpower in terms of economy and military speaking, Amerika na lang ang nagganon. Prior to the recession in the States, there was a prediction that the network marketing industry will hit the $1 trillion mark bago nagkaroon ng recession. So, pinredict po na bago mag-2017, predict na between 2015 to 2017, may hit na ng networking ang $1 trillion mark. So, Kaya, sir, parang hindi to small time. hindi small time kasi... So, sikuin mo, katabi mo, huwag mong Yeah, sikuin hindi mo. small So, time. dito yung small time business mo. Yeah. Diba? And if ipag-aaralan ng maraming tao, Roy, ang statistics sa Amerika, kaya natin model ang Amerika because America being an economic superpower, maganda yung economy nila, very robust kung tawagin. Alam nyo, karamihan ng self-made millionaires sa Amerika ngayon, galing sa industriya ng network marketing. Ito yung mga future self-made millionaire. Wala rin pupunta. Itong mga taong to, ito rin ang magiging self-made millionaires sa Pilipinas one day. Tama eh. Kaya, Galing. So, malito, dapat trillion. Trillion. The Trillion. better question should be, magiging $1 trillion industry because we're already more than 300 billion right now, dollars. So in just a matter of time, magiging trillion na to. At I'm sure kasama kayo doon sa pagsabog ng industriyang Yes! ito. Woo! Ganda ng tanong. Na-educate ako doon. Oo, hindi Baka pala. typo error lang. Ah, Na-typo error lang. Trillion. Alright. Next. It's all about industry pala tong katanungan natin yan. Ang ganda eh. So sir, ito po. Ano po ba ang reason bakit network marketing ang pinili nyo? Ano? Kasi alam ko, engineer ka eh. Oo, electrical ako by profession. Madaming reason, Roy, kung bakit networking. Siguro, kung sasagutin ko to, hindi tayo matatapos. Because napakadaming benefits. Bakit kailangan mag-networking ang isang tao? Pero, ikakategorize ko na lang sa dalawang reason. The main reason, personally, why I did networking is, number one, kasi ang ultimate benefit mo dito, number one, is financial freedom, which is gusto mong umasenso, gusto mong yumaman. And number two, yung tinatawag na personal freedom. Now, yung dalawang benefit na yon, personal and financial freedom, medyo para sa ibang industriya, mahirap yon. Kasi marami akong kilalang tao, nagkakapera, pero walang enough time. Kasi palaki ng palaki yung negosyo nila, palaki ng palaki yung responsibility nila. Palaki ng palaki yung oras na kailangan nilang igugol sa negosyo nila. Kasi sa traditional business, alam naman natin, pag lumalaki yung negosyo mo, kailangan mas tutukan mo. Pag dumadami ang branches mo, mas kailangan Mas stress. Oo, mas stress ka. So, in a way, a lot of people become financially free, pero walang time freedom. So, marami akong kilala, maraming pera, pero walang time. Pero mas marami akong kilala, puro time, walang pera. Yeah, marami sa Oo. tabi-tabi. Marami. Pero sa networking, may pera ka na, may time ka pa. Okay. Ang tawag natin dyan, Ako sir, na nabe-benefits ko na ngayon di yan. ba? Yan. Kayong mga nagtanim nung araw, Roy. Oo. Yung mga katulad nyo na nandito 6-7 years ago, yan ang 8 inaani years. nyo ngayon. Katulad sir ngayon, dahil nagpe-prepare ako sa August 3,
triathlon. Ngayong July, sir, last ko tong schedule sa network ko, sa business Yeah. network ko. Oo. So, lahat na gagawin ko this August, ang training ko, it's more on physical and mental. Yung Conditioning na yan. conditioning na to. Swim, bike, run. Kanina, tumakbo pa ako, I run 10K. Ayan. Bago pumunta dito. Correct. Just like his example, na nagagawa ni Roy yan because meron siyang time freedom without Time. having to worry about the money he'll gonna make. Because kahit na ine-enjoy mo, Roy, yung freedom, time, alam mo na pumapatak yung metro mo sa DTC mo. Sir, yung pagising mo sa umaga, alam mo yung boundary ka na. Kasi nakita ko yan, karamihan na tao, I don't know kung 99% na, pagising sa umaga, nag-worry sila kung magkano kikitain, Kikitain kung nila. kikita ba, or yung kinita nila, walang matitira. Tama. Mm. Kami, katulad ng mga top earners sa AIM, pagising namin sa umaga, alam namin sobra. Yung kinikita niyo. So, ang gagawin namin, sir, sa isang araw, uubusin nila lang magsaya. Tama. Yung financial factor na yon, tapos Wala na na, yon. tapos na. Binigyan na ng AIM. Tama. So, ang gagawin namin sa araw na yon, diba, gising ka alas 6, pagtingin mo, tapos na. Tapos na. Wala na akong problema sa pera. Gagawin ko, okay, may ilang oras pa ako, magsiserve ako sa tao ko, then mag-enjoy ako. Nangyayari yan because yung isang benefit ng networking sa tanong na to, yung residual income. Yung residual income na patuloy ka pa rin kumikita kahit hindi ka na nagtatrabaho. It's the type of income that you get paid, that you still get, even the work has been finished. Tapos na yung trabaho, tapos na yung pagbibuild, tapos na yung pagne-network. Few years from now, yung mga nagsisimula sa inyo, ganun din, i-enjoy din yung mga benefits na na-enjoy ng mga top distributors natin ngayon. And one last thing na gusto kong i-add dito, siguro isang dahilan bakit ko pinili ang networking kasi it's something that you can learn. It's something na pwede mo mapag-aralan kahit di ka marunong. It's something na, pwede mo ma-acquire kahit Sir, hindi kanina ka... yung sumundo sa'yo, Oo. yung sumundo sa'yo New Day, Okay. driver lang yun, sir. Okay, Pero isipin mo. nakamontero ngayon. Isipin mo yun. Yung sumundo sa'yo, paakyat. Kasi may sumundo sa akin from Canlubang exit. Oo. Can you imagine? Sabi ni Roy, he's just a driver. Driver. So, ang maganda sa networking, kahit na sino ka, ano pa yung alam mo previously, o kung wala ka mang alam previously, it's something that can be learned, mapapag-aralan. And therefore, kung mapapag-aralan siya, ang bottom line, lahat ng tao pwedeng maging successful dito. So, it's a life-changing educational business. So, ano lang yan eh. Lahat napapag-aralan eh. Yes. Tapos plus the fact that ang AIM Global, isa sa mga nag-pioneer ng training team, iba pa yung training na binibigay ng mga upline nyo sa inyo. So kung beginner ka, may training na ang grupo mo sa'yo, uplines, may training pa yung training team. Yung owners nagte-train pa. So ibig sabihin, the knowledge is available everywhere. Ang kailangan mo na lang yung dedication talaga na pag-aralan siya. Attitude pa rin. Kaya nga, lahat pwede maging successful dito. Ang problema lang, maraming mga tao pa rin hanggang ngayon na misunderstood nila yung networking. Kaya hindi nila ma-absorb fully. Akala nila, linya-linya to. Akala nila, kailangan marketer ka talaga, maboka ka talaga. Alam nyo, lumang style na yung linya-linya. As I always challenge people, kung yung linya mo, kung linya niya, ginagawa ng prospect mo, no? Kung yung linya niya, ginagawa niya at hindi siya umasenso, subukan niya kaya dito sa hindi niya linya, baka dito siya umasenso. Woo! Sir, alam mo, nakakatatlong question pa lang tayo, pero feeling ko, punong-puno na, Punong-puno na ba? Ang dami natutunan? So, dapat naka-record. Anyway, naka-video po to. Lahat na pinag-usapan natin, makikita nyo, available to sa YouTube. Ilalabas natin to para sa inyo. Wow, para available din sa lahat, no? Sa lahat. Okay, ready na po ba kayo sa pang-apat na katanungan? Alright, okay. Eto, mahaba-habang tanong, Bakit po mas maraming naging successful na network marketing na mga undergraduate compare sa mga professional? Oo nga. Tama, no? Bakit? Kung i-survey niyong mabuti, may katotohanan to. In fact, ginagamit kong line yan when I do my NDO. Lagi kong tinuturo during my NDO, bakit sa observation natin, mas maraming non-professionals, na nagsasucceed versus professionals. Alam mo, sagot dyan, attitude pa rin. Alam niyo kung bakit? Hindi ko nilalahat, pero karamihan ng professionals, when they join,
At the back of their mind, alam nila may fallback sila eh. Alam nila may babalikan sila eh. Yung bang tipong kahit na hindi mag-succeed sa networking, okay lang kasi may sweldo naman eh. May babalikan. May reservation. Ibig sabihin, meron silang fallback. May babalikan. May comfort zone. Comfort zone. Kumpara mo dun sa non-professionals, people like Leo Caduyak, people like Wilfredo Laway, tricycle driver, tuyo vendor, I met Yuri Mesagrande of Jensan, basahan vendor, if you know Junagaraw, embalsamador. Bakit mas nagiging successful tong mga to? Because these people, dahil alam nila wala na silang choice, dahil alam nila wala silang comfort zone, when they joined, ibinuhos na nila lahat-lahat kasi wala silang babalikan. Yun. In other words, yung mga non-professionals, pag sumama, they burn their bridges. Wala Burn the nang bridge. babalikan. Eh yung mga professional, engineer ka, nurse ka, doktor ka, lawyer ka, clerk ka, call center agent ka, alam mo na kahit hindi mo galingan dito, may naghihintay sa'yo eh. Second, yung non-professional pag nag-join, walang pride. Yeah. Alam niya wala siyang alam eh. Yes. Hindi, Kumbaga, empty siya, empty. Oh, empty. Oo. Kumbaga para sa kanya, alam niyang grade 5 lang tinapos niya, grade 6. So, ang bilis pasukan. Oo. Kasi alam niyang uhaw. Wow. Eh yung mga professionals, again, hindi ko nilalahat. Yung professional magaling na eh. Nagbabounce daw yung mga ano doon eh. Yes. Mga teaching eh. Minsan, Alam ko na yan. Mas magaling ako dyan eh. Yung ibang professionals, uupo ng 2 hours, mainipin. Saka judgmental na minsan, Yes. sir eh. May mga iba-iba na silang opinion. So, Oo. it's just a matter of attitude. It doesn't mean na minsan mas magaling. Hindi. Marami akong kilala, professional ang gagaling. Pero tinatalo ng non-professional na hindi magaling. Bakit? Attitude eh. Attitude. Kaya, kung ang bottom line dito is gagawin mo yung lahat or i-burn mo yung bridges mo at ang iisipin mo wala ka nang babalikan, lalabas yung best mo eh. Yes. Pag lumabas yung best mo, you can do everything. Minsan, ang professional, mahirapan ng konti. Ma-Indian lang. Hindi bagay sa akin to eh. Balik na lang ako sa trabaho ko. So, pwedeng ego pa rin yun. Ego pa rin. Pride pa rin. Sir, dagdagan ko lang sa professional, no? Kasi tingin ko, biktima lang din naman sila nung conditioning or mindsetting na ginawa ng mga university or ng parents nila, ng school na ito yung line mo, ito yung bagay sa'yo, dito ka magpo-prosper, Totoo. dito ka magiging successful. Hindi ka, yun din kasi ang mindsetting lang na nangyari sa past. Totoo yan. Yan yung tinatawag na, kasi ang human beings, Roy, as we know, we are social creatures ang tawag sa atin. Social creatures. Social Ibig sabihin creatures. ng social creatures, nakokondisyon ka ng environment mo. Nakokondisyon ka socially, culturally, tsaka nakokondisyon ka ng environment. So kung ang environment before is that, go to school, get good grades, and go look for a good job, we end up being trained to be professionals and look for a job. Yeah. Trabaho talaga hanapin mo. So doon ka Kasi naka-attune. napagka-train mo. Yun ang attune mo. Ngayon, ang problema doon, dahil lahat sa environment, especially sa Philippine settings, yan ang tinuturo ng karamihang tao sa mga anak nila. Yan yung kultura. Yan yung social conditioning kung tawagin. Nagkakaroon na ng tinatawag na herd mentality. Herd mentality. Oo, yung parang susunod ka na lang. Susunod ka na lang. Herd. Yung Oo. parang where the general herd goes, susunod ka na Sabay lang. ka. Oo. Ang problema ito, pag hindi ka sumunod dun sa karamihan na yun ang ginagawa at kumontra ka, Ang tingin sa'yo, out of place ka. yun. Ang tingin sa'yo, ikaw ang mali. So parang yung mga networker ngayon na pumapasok, Precisely. Kaya ang tingin sa atin, parang, ayun, baliw. Oo, parang out of the way ka. Oo, pag Kasi ang way, dapat papunta dito, ikaw, sumuway ka. Sumusuway ka. Kaya out of the way ka. So, yun ang reason, ba't yung mga friend nila ngayon nagkakawalaan? Yes, totoo yan. Kasi nga, yung Oh. general herd, parang ganito yan. Kung manunod kayo sa Discovery Channel, yung mga wilder beast, yung mga parang mga buffalo na Yes, sila, sir. sabay-sabay. Sabay-sabay. Ang tawag doon, herd yun eh. Pero pag may isang hindi sumabay, pansin na pansin siya eh. Siya yung kakaiba. Kaya ikaw na nagne-networking, kakaiba ka sa lahat kasi karamihan magiging average ang buhay.
pero ikaw, mag-iiba ang buhay mo dito. Extraordinary. Correct. Di ba? Ganda, Heard? ganda. Oo. May napansin pa ako, sir, eh. Parang, heard din ba yung mga katulad ng mga nag-graduate ng nurse na dahil nga nauso, hindi na nag-isip eh. Dahil sa, parang naging dogmatic, hindi na question. Parang uso ang nurse, may pera sa pagiging Yes. RN, then sa Amerika may future ka, kikita ka ng dollar. Kaya lahat nagpaaral lang nurses. Totoo. Huwag na tayong lumayo. Yun nangyayari ngayon na pag-OFW ng mga tao. Social conditioning din yun eh. Herd mentality din yun eh. Okay. Kasi, ang nakita natin sa environment, walang pera sa Pilipinas, nasa labas. Kaya karamihan ng tao, ang thinking, mag-OFW, mag-OFW. We are one of the largest exporters of manpower in the whole world. Kasi nga, ang social conditioning, culturally speaking, ng Pilipino, walang pera dito. Abroad tayo, kung gusto mo magpagawa ng bahay, abroad. Gusto mo maging maganda buhay mo, abroad. Puro abroad na lang. Buti na lang, merong AIM Global. Yes, sir. Yung mentality na yon, pwede na natin basagin kasi may pera talaga sa Pilipinas. At katulad ng mga narinig ko kaninang testimony, pa isa-isang umuwi na yung iba. No? Yung iba, seaman, galing sa Saudi, everything. So, patunay lang na ang tunay na asenso, hindi mo na kailangan lumabas. Yes. Na mentally conditioned ka lang na sa labas ang asenso. pera. Samantalang yung mga Chinese pumunta dito ng 60s o 70s or 50s pa. Yung mga 80s ata pumunta dito yung mga Bombay. Oo. Then Korean ngayon. Oo nga. So, sabi ko, kung wala pera sa Pilipinas, ba't itong mga businessman Yeah. nandito? Totoo yan. Tama, di ba? Kaya ano yan, beware of social conditioning. Kasi nung bata tayo, wala ka pang filtering mechanism para i-reject yung mga hindi magandang pumapasok eh. Correct. Pero ngayong adult ka na, pwede mo nang i-reject o i-accept kung ano yung mga sinasabi sa'yo. So, baga parang pagkain. Kung alam mo yung mga poison yung wag mong Huwag mo na kainin. kainin. Kasi poison yan Yes, lason oo. eh. So, Kaya yung mga nga- sa utak, Roy, maganda yung ganitong training kasi, kumbaga dati, sa computer, parang mind natin, parang computer eh. oo. Na-installan ng kung ano nung mga software. Ang problema, may virus. Mhm. So, may virus karamihan ng program na pumasok dito. Eh, alam niyo naman sa computer. Kaya ang buhay, may virus din. Oo, kaya iba yung buhay, nakokorrupt, Corrupt. hindi nagpe-perform ng Maayos, maayos. shaky, Diba? Lagging, ang tagal lagi. mag-process. Oo. Nakakita na ng opportunity, ang tagal mag-isip. sip. Nandiyan Kasi- na nga eh. kasi may may virus kotse na eh. nga eh. May kotse na Oo eh. eh. Oh. Kasi Guys, are you na-virus. having fun, guys? Kaya maganda, 'di ba sa computer maalis mo lang ang virus pag antivirus Nag-format ka. or nagreformat. Nag-reformat. Kaya nga yung ganitong training, ang mga trainings ng AIM Global, naka-design to para Reprogramming. i-format ang mga utak format. nila. Tama. Kasi pag na-reformat, tanggal ang virus. Lalagyan ng bagong Oo, system. babagyan ng bago. Tatakbo ng sistema. Yes. Gaganda ang flow. Yes, mabilis na ang process. Yes. Dati, kinakalawang. Upgraded ang processor. Yes. So, ganitong training para nag-upgrade tayo ng processor. Yes, oo. Kasi nagkakaroon ka ng panibagong prinsipyo. Nag-i-install ka ng panibagong philosophy. Tinatanggal mo yung mga matagal mong mga paniniwalang mali. So in a way, para ka nare-reformat. And can you imagine how many people out there ang hindi nate-training ng ganito? Alam mo, sa buhay, merong tinatawag na law of accident. Low accident. 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 Okay. Sabi dun sa law of accident, 98% ng tao sa mundo, ang buhay nila, aksidente. Okay. Paano nasabing aksidente, Roy? Paliwanag mo, sir. Ano yan? Aksidente ang buhay mo, pag yung buhay mo, hindi mo na plano. Patay. Pag ang buhay mo, hindi yan yung inintend mong buhay. Pag sinabing hindi yan yung inintend, pag ang buhay mo, hindi yan yung ginusto mo, pero yan ang buhay mo ngayon. Aksidente yan. Aksidente. Okay, tanong mo nga sa kapitbahay mo, aksidente ba buhay mo? Ngayon, ang masakit, Roy, pag aksidente buhay mo, hindi ikaw ang gumawa niyan. Sino? Well, hinayaan mo na yung environment mo, hinayaan mo ibang tao mag-dictate ng buhay mo. So, iba ang nag-drive ng Yes. buhay nila. Yes. Kaya yung direction na gusto nila, Hindi nila nakuha. nakuha. Ngayon, ang maganda sa AIM Global dito, dahil you assume responsibility, you take charge of your life. Because in AIM Global, you direct your life.
then hindi magiging aksidente ang buhay mo rito. Ang magiging buhay mo dito, kung ano talaga ang ginusto mo. Tama. Ha? Kasi, nagiging direktor ka ng buhay mo eh. Tama eh. Kasi tayo yung grupo na lagi nagpaplano, more planning. Kaya nga, di ba, lagi kayong pinatatawag ng mga apply nyo, meeting tayo, meeting. Bakit importante yung meeting? Dinidirect nyo buhay nyo eh. Kasi ayaw mo nang maging aksidente buhay mo. Ha? Tama. Kaya maraming tao sa labas, aksidente ang buhay. Sawa, para aksidente lang buhay. Aksidente pagkakaasawa. Tama. Minsan bata pa. Oh. Aksidente ang syuta. Yun. Pati Oh, syuta, natutukan aksidente. ba? Oo. Natutukan. Di ba puro aksidente? Shotgun wedding. Oo. Aksidente. Pag tinanong mo, ba't yan ang trabaho mo? Di ko alam. Aksidente na Aksidente. naman. Na-heard. Puro aksidente. Ba't wala kang pera? Aksidente. Hindi ko alam. Aksidente pa rin. So pag sinabing accident, sir, worst talaga. Yes. Pag sabing aksidente buhay mo, it's a life that you never intended. Na ayaw mo siya. Yes. Pero nangyayari sa'yo. Okay. Yung tawag doon. Ganun naman ang aksidente, di ba? Pag na-aksidente ka ng sakyan, hindi mo naman ginusto yun eh. Pero ba't nangyari sa'yo? Something like that. Sa buhay, ganun din. Pag hindi ka masaya sa buhay mo, aksidente tawag. Oh, sino Kaya pa ba mamaya- ang gustong ganon? Aksidente Oo. ang buhay. Sino pa? Kaya sabihin mo sa sweetheart mo, pag uwi mo mamaya, sweetheart, aksidente pala buhay natin. Pero sabihin mo sa kanya, huwag ka mag-alala. Matatapos na yung aksidente yan. Kasi nasa AIM Global na tayo. Kala ko, sir, matatapos na ang aksidente yung buhay natin. Bakit? Iiwanan na kita. Kakaiba yun, kakaiba. Pwede, di ba? Okay, next question na po tayo. Okay po kayo? Okay, next. Malapit na po matapos yung oras natin. Hindi pa, nagsisimula pa lang po. Okay, joke lang, okay. Number 5, okay. Advisable po ba magkaroon ng dalawang network marketing company? Alam mo, Roy, ipaparallel ko yung question. Advisable bang magkaroon ng dalawang girlfriend? Advisable ba magkaroon ng dalawang asawa? Kung ikaw yung babae, papayag ka ba? Hindi. Ibig sabihin, advisable ba magkaroon ng dalawang boyfriend? Hindi, of course. Now, generally speaking, hindi advisable. Number 1, you can never chase 2 rabbits at the same time. Number 2, professionally speaking, pag dalawa ginagawa mo, you lose your credibility to your group. Tama. Number 3, you lose your focus. Correct. And number 4, ang AIM Global, mag-partner tayo. Partner tayo eh. Sa hirap at ginhawa. Huwag yung makahanap ka lang ng iba. Maghahanap ka ng fling company mo. Kasi pag seloso ang AIM, pag nalaman naming may fling ka, kayo na lang, break na tayo. Yeah! Alam mo kung bakit? Alam mo sir? kung bakit seloso Bakit? tayo? Bakit po? Nagpapakahirap ang management para sa mga distributor. Anong oras na kami natutulog? Anong oras na natutulog yung mga direktor sa kakaisip? Saan papunta ang kumpanya? Paano tutulungan ng distributor? Paano pabibilisin ng system? Kailan lalabas yung application sa mobile ninyo na pag kinlik mo, diretso na sa AIM Global? Oh! Ha? Kasi magkakaroon ng application. Di ba yung mga apps? First time yung narinig yun dito. Pag pumunta ka sa App Store, nandun na ang AIM Global. Download na lang for free para Wow! diretso meron kang application. Pinag-iisipang mabuti ang mga produkto. Itatayo ang building. Itatayo ang 20-story building sa Ortigas na history in the making because we will be the first networking company to ever do that. May gumagawa 4-story, 5-story. Parkingan lang natin yun kasi 20-story ang pinatatayo natin. Grabe. Tapos, sir, lilipat ka sa company, Tapos, hindi naman nag-iisip ng ganun. Yun nga, Roy. Meron ka lang kaibigan sa ibang company na, pinakitaan ka, tapos nayanig Pinakitaan ka. na? Oo. Ng Alam legs. mo na kung ano-ano pinakita. So, di ba parang unfair? Minsan may ganun, sir. Yes. Ako nga pinakitaan eh. Ikaw mismo, pinakitaan ka. Oo. Pinakita ko, mo mas maputi yung akin. na. White Hindi ka light. nag-join. Nag-white light ako eh. Oo, sabi mo, ba't ako sasama sa'yo? Mas makinis pa ako. Oo. Ha? So, in other words, we are doing everything for you guys. Huwag ka nalilingon sa iba. No? Kasi,
we want to make sure that your future is really clear in this company. So kung ang gusto mo, win-win ka masyado sa buhay, alam mo, walang nangyayaring ganyan. Walang umaasensong tao na ang gusto niya, lagi na lang win-win. Sa buhay, you really have to take the risk. Dalawa lang, matatalo ka o mananalo ka. Pero walang in-between. Kaya, ang advice ko dito, you will be wasting your time if you chase two rabbits at the same time. Sayang lang ang oras ninyo. Tama. So tatagal lalo eh. Tatagal. Anyway, sabi ko nga, may natututunan sila pag nag-try sila ng ibang company, pero wala eh. Babalik din. Balik din. So, sir, okay na to? Okay na ba kayo dito? So, sino dito two-timer? Kayo man two-time. Loyalty, no? Walang loyalty. So, sunod, number 6. Okay. Ito, maganda to. Ito ba yung may... Okay, sir, maganda tong tanong na ito eh. May sinabi sila sa akin dito. Okay. Ang sasagot dito, sir, yung video. Oh, yan. Mas maganda yan dahil actual yan. Oo, maganda to. Sabi dito, number 6, guys, gaano po ka-potential ang online marketing? So, gusto nyong malaman? Pero siguro, Roy, pwede nating sabihin muna sa kanila for the sake of the beginners here, Okay. ano ba yung online marketing? Ang online marketing, ito yung ang way niya na paggagawa ng business through internet. So, ang tina-target na market nito, hindi lang to Pilipinas, kundi iba-ibang kontinente like America, Europa, Australia, buong Asia. So ito Roy, yung paano mo sinasabi na through internet, anong ginagawa nila sa internet? ang pinaka through Facebook sa ngayon, Facebook. ang pinaka ginagamit nilang tools ngayon is Facebook kasi yun ang Diyan sila nagre-recruit. dito sila nag-harvest ng tao. Diyan sila nagpe-present. Yes, sir. Diyan sila nagpo-prospecting. Yes. Ayan. At may mga technique na rin, Kung kompleto paano. na rin paano ginagawa. So ang question is, gaano ka-effective yung online internet marketing Para na yan? maging tinatawag ka global player. Sabihin nyo nga sa katabi nyo. Pag global player, million ang pinag-uusapan. Correct? So ito, sir. Play Sige, natin to. panoodin natin.
Galing. Alright. Palakpakan nyo naman, no? So mga gustong Galing. copy nun, kasi lalo na yung mga nasa likod, hindi siguro nakikita, no? Pwede nyo po kung may USB kayo, pwede nyo siguro makopya dito, mamaya. Okay ba yun? So para ang ganda nung video. Oh, maganda dun, Roy, kasi actual statistics. Nakikita Study. yung upsurge. Ibig sabihin, yung surge sa internet usage kinumpara sa TV at saka newspaper. Oo. So talagang ang trend of the future ngayon, online. Yes. Kasi people are getting more connected by internet. Internet. Kaya pag hindi mo na-reach tong potential market na to, ibig sabihin 90% of the business in the future hindi mo magagawa. Kasi lumalabas sa sinasabi nila, almost 90% ng businesses doon papunta in the future. And one good thing kasi, that is what AIM Global is preparing now. Yeah. Piniprepare natin yung infrastructure natin, piniprepare natin mabuti yung system, yung IT, kaya minsan may makikita kayong upgrade, kasi nilalakayan natin yung memory, yung server, pinapalitan, yung bandwidth, pinapalitan, lahat ina-upgrade. Kasi ang magiging market ng AIM Global magmula ngayon, global economy na, global market na. Kasi, Roy, we have to understand na dinesign po ang system natin way back nung panahon nyo. Wala pa ako nun eh. Paano namin? Good for Philippines lang. Actually, ganun At lang that muna. time, Philippines was what? 70, 80 million at that time. Yun lang ang target market. Yun ang- Actually, oo. sabi nga namin, sir, 5 million lang tayo, grabe na. Yeah. Ganun na kami kabaliw. Oo. 5 million lang makuha natin market sa Pilipinas kasi that time Grabe 90 million. Sabi namin, grabe pare, mag 5 million lang tayo, malupit na. Totoo. Oo. Who would ever know, noong 2008, magkakaroon pala ng Facebook. Magkakaroon ng Twitter. Magkakaroon ng iba't ibang social media where people will be more connected by that time. Mm. So, ibig sabihin, from 70, 80 million capacity, ang capacity na kailangan i-prepare ng AIM Global ngayon, pang 6 billion na katao 6 billion. sa buong tao. So, Wow. everything is getting upgraded. Mm. Kaya, nakaprepare yan para sa lahat ng tao, ready tayo pag nag-online marketing kayo. Yes. Ha? Saka, sir, for me, napaka-positive na din yung pagsasabi, sir, ba't masyadong mabagal na naman server natin, di ba? Isa lang nakita ko dun dumadami tayo ng todo. Dumadami. Yeah, Sabi ko, sige, totoo okay yan. mag-recruit. Totoo yan. Hindi mo bagal yan. Ang daming nagpapasok, nagta-traffic, but later on, ladies and gentlemen, don't worry. Oo. Kasi pinupulido lang mabuti ngayon, pero darating ang panahon talagang very smooth na ang pag-encode ng bawat isa sa inyo. Hindi na kayo mamamroblema. Kasi ang encoding, di lang sa Pilipinas Ibang bansa na Yeah, lalakas. ibang bansa na, lalakas. Eto na po. Kay number 7. Iba na. Oh, nasa ibang category na. Category about the 2. company na. Category 2 na to. So, company pag-uusapan natin. So, natuto ba kayo sa industry ng network marketing kanina? Yes. So, thank you. And this time, punta na tayo sa company. Okay, number 1. Eto, sir, napaka-basic. So, sa mga lalo nagsisimula, kailangan nyo marinig po to. Ito yung unang katanungan. Ano po ang future ng AIM Global? Well, malawak yung katanungan yan, pero I will try to make it brief and concise. No? 8 years ago, ladies and gentlemen, nagsimula ang AIM, a Filipino-owned company, a never-heard company. And most giant companies were laughing at AIM Global because who would ever thought, no? Sino ba si Doc Ed? Sino ba yan? Sino ba sila Francis Miguel? Sino ba sila John Asperin? And as you know, every time na may nagbubukas na networking naman, hindi halos pinaniniwalaan because ang trending, magsasara rin yan. Sa sarili niya. Which is, hanggang ngayon, nangyayari sa mga nagbubukas na networking. Pag may nagbukas na networking ngayon, in fact, I was in Kawayan the other day, Isabela, bago yung BCO natin sa Kawayan. No? Yung BCO owner were telling me na paglipat nila ron, may katabi silang networking company na tinatawanan sila. Hindi ko nababanggitin ko no networking. No? Anong pangalan sir? Tinatawanan sila na AIM Global, alam mo, ganito, ganyan. Kasi kukunti pa lang dahil kabubukas lang nung BCO natin sa Isabela, sa Kawayan. And apparently, alam mo naman yung mga leaders natin, baliw. So nagsimula ng konti sa Kawayan hanggang lumaki. Now, ang nangyari, when I visited the office, BCO, tinuturo nila sa akin, sir,
Dati dyan yung office nung nagtatawa sa atin. In 4 months, nagsara po ang opisina nila rito. Hindi ko nababanggitin, pero yun yung sumunod na version ng Fern C. May- Fern B. Hindi, Fern D. may I sa una. Ayan. Ano yan? Fern C. Ayan. Hindi, hindi. So, Fern. nakuha niyo hindi, ibig hindi, sabihin, hindi, okay? hindi, hindi. So, we're not trying to put down other companies. Hindi natin intention yun. What we are saying is this. 8 years ago, ganun din yung itsura ng AIM. Halos walang maniwala. Halos, alam mo yan. Ang natatandaan ko, sir, Oo. ganito. Sino yung tatlong yan? Walang alam, okay, network leader yan. Pero walang alam sa management yan. Yun laging, walang alam sa management yan, paano nila papatakbuhin? Kasi mga networkers. Networkers daw. Now, fast forward tayo, who would ever thought na yung small-time company 8 years ago, never heard company 8 years ago, which is AIM Global, became the number 1 networking company right now in the whole Philippines. Yes. Number 1, in terms of sales, ibang klase pong benta natin. Although I'm not in the liberty to tell you our sales. Kasi strategic yung figure na yan, so hindi ako pwedeng mag-divulge. But we are telling you that napakalayo ng number 2 sa atin in terms of our sales. We are number 1 in terms of sales, and we are also number 1 in terms of numbers of distributors. At the rate that we are going now, wala na pong Coliseum ang kasya sa taga-AIM Global kasi palaki tayo ng palaki. Ang daming taga-AIM Global. Also, we are number 1 in terms of the infrastructure kasi nga, at the rate that we are going right now, the other week, pinag-uusapan na po ng board of directors ng company, ng management, kung ano magiging itsura at saka kailan sisimulan yung building natin because in 2 years, ang gusto natin, tapos na ang headquarters natin sa Ortigas. In 2 years' time. So if you're gonna ask me, what is the future of AIM Global, ladies and gentlemen? Our future is so huge. Our future is so big. Our future is so clear. Because, can you imagine, naging $2 billion peso company tayo with just few products. We're coming up with more and more products. We are focusing on delivering or on developing our leaders. Parami ng parami ang mga nagkakaresulta. Yes, yes. Dumadami ang mga members natin international. Nagpagawa tayo ng sarili nating manufacturing facility para sa Leven, beverages, and Vida natin. Sa Bulacan. Sooner or later, iba pang manufacturing facility ang ipagagawa natin. Wow. Parami ng parami ang mga infrastructure na piniprepare ng AIM Global na in our record and in our survey, tayo pa lang ang local networking company na magtatayo ng ganyang kalaking building at nagpapatayo ng sariling manufacturing facility. Wow. DocEd is also looking into possibilities of having our own plantation of coffee. Can you imagine? So, para nang sa ganun, nag-manufacture ka ng kape, may manufacturing tayo ng kape, binibili pa natin yung beans. Oo. Sa concept ni DocEd, what if, Bumili bumili na lang tayo ng malaking farm. Farm. Ang tinitignan niyang farm, syempre, para quality ang beans, hindi sa Pilipinas. Sa abroad pa bibili ng farm para lang sa Sir, wait lang sa coffee. Wait lang Kanina, actually, nung sinasabing bibili ng, farm, ang iniisip ko, sir, Pilipinas, Cavite. Oo. Pero nung sinabi yung bansa, Iba pa kasi Iba pala. iba-iba mga variety ng beans. yes, may Arabica, may... Yeah. So, and can you imagine the concept of the company one day? I'm sure DocEd has already told you. Ang expansion natin hindi lang sa marketing side, no? Hindi lang sa networking side. Ang expansion natin nasa production side, Production side. nasa infrastructure side. And I'm also open to tell you right now na may concept si DocEd, no, na magkaroon tayo ng Leven Cafe. Ano ba tong Leven Cafe na to, Roy? Parang Starbucks? Magkakaroon tayo ng, di ba, Starbucks, mataas, high-end. Yes. UCC, Yeah, UCC. Shuttles Best. Below this is Boss Coffee Boss already. Coffee, tapos Coffee Yeah, Bean. mga iba-iba pa. Ang gusto natin, maging affordable sa bawat Pilipino, magtatayo tayo ng Leven Cafe. Leven Cafe. Leven Cafe.
Sir, And, nakikita ko na, mapupuno to ng mga Yes. networker. And nakakatuwa kasi yung building na dinesign sa baba nun, imbis na iwa-one-on-one mo yung prospect mo sa coffee bean, sa Starbucks, Tama. sa Live and Cafe na lang. Raven Cafe. Gagawin nating class na class yung itsura, meron din pastries, maganda ang packaging, Sir, pwede ba tapos mag-franchise social. yan? Teka lang, Hindi, pwede ba teka lang, mag-franchise ito yan? maganda. Ang uunahin na magkakaroon, yung mga BCO owners ang uunahin na magkakaroon. Sino BCO dito ngayon? Kasi yung mga BCO, Ayan, ayun. meron na silang captured market kaagad. Oo. So, nandyan sa ganyang direksyon. Which is, we believe na tayo lang ang merong ganyang klaseng vision Concept. because of no less than our visionary president, Dr. Ed Cabantog. In fact, marami pa siyang iniisip na hindi ko pa pwedeng sabihin sa inyo. Yung mga nabanggit ko, nabanggit niya na kasi yan openly, kaya sinasabi ko na rin. Pero marami pa siyang bagay na sinasabi sa loob ng management strategically na hindi pa namin pwedeng i-divulge kasi pagka dinivulge mo, alam nyo naman, ang challenging kasi pag number 1 ka, Roy, Yes, sir. wala kang tinitignan ahead of you. Yes. Pero pag number 1 ka, maraming tumitingin sa'yo at gusto kang kopyahin. Kaya ayaw naming ibuhos lahat. Kasi marami dyan, gaya-gaya. Ha? Ginagaya ang AIM Global. Kaya, if the question is, ano po ang future? Isa lang ibibilin ko. Huwag kang bibitiw dito. Yes. Huwag kang bibitiw dito. Pag bumitaw ka at dumaan yung bus mo, sa EDSA, lilingunin mo na lang yung building namin. Sasabihin mo, member ako dyan dati. Ha? Habang kami kasama ang Global Ambassador, nandun kami sa swimming pool o nasa dry sauna at spa kami ng building natin, nagpapahinga at nag-gym at nagsuswimming sa facilities ng building na yun. Wow. Ha? Kaya, mag-ingat kayo na huwag kayong matempt bumitaw. Kasi pag bumitaw ka, wala na rin ang biyaya sa'yo. Sir, naunawa ako na sabi mo malawak to. Kasi ang kwento mo pa lang, tingin ko, ganito pa lang na kwento mo sa amin eh. Oo naman, marami pa. Grabe pa, no? So, It's very exciting pag nalaman niyo pa yung 3 ibang heads kwento. tayo ulit. Dagdag tayo ng heads. Parang gusto ko magdagdag ng heads, ha? Kaso, 7 lang daw pwede eh. May member ko yung lolo ko. Okay, next. Ayan. Ito, mahaba. Okay. Second, na katanungan. Kakasali lang po namin. Kikita pa po ba kami gaya ng kinikita ng top earners ngayon? Yayaman po ba lahat ng sasali? So, ito yung tanong ng mga Ito yung tanong ng duda. May duda. Ako sir, actually, nung nag-start ako, kwento ko lang, nakakita ko na kayo nun eh. Same question. Same question. Sabi ko, grabe na sila eh. Magiging katulad pa ba o nila? Magiging buhay ko pa ba yung buhay nila? Which is nakwento nga kanina. So, sa'yo sir. Personally speaking, alam nyo, ang networking landscape ngayon, pag sabing networking landscape, yung itsura ng networking ngayon, kumpara 10 years, 5 years, 18 years ago, is very, very different. If the question now is, kasasali mo pa lang at kikita ka, the question there is, kikita ka katulad ng top earners. Kasi mas marami na pong opportunity ngayon kesa dati. One example is this. Because of online marketing, we have awarded our top 20 recently sa Araneta, lalo na yung mga naka-attend. Karamihan ng mga top 20 doon, kilala nyo na. Pero meron hong top 20 na out of nowhere, biglang napasama sa top 20. Na hindi kilala, hindi sikat. Sir, bata, first time, new blood. Tsaka yung isa, matanda. Oh, Yung isang matandang-matanda na nasa top 20, meron din siyang anak niya yon. Pero alam niyo ba't nila nagawa yon? Nalagpasan nila marami pang mga earners kumpara sa kanila, na kabago-bago pa lang kumpara sa mga pioneers. Nagawa nila yon because of their market, yung online marketing. Yes. Kaya kung ang question ngayon, katulad ng pinag-uusapan natin, Roy, sa backstage kanina,
Ang daming kumikita ngayon Dami. sa online marketing na yung kinikita nila, hindi namin alam, silent type. Kinikita nila ang lalaki. Hindi katulad namin dati, ang opportunity natin, offline marketing lang. Offline. Mano-mano, prospecting, walang internet, walang FB. Ngayon, because of these facilities na available, maraming mga bagong distributors, tatalunin nila yung mga top earners ng AIM Global. Because of that. Because of this new technology. Yeah. For Hindi me lang naman, yan. sa akin naman sir, ang ano ko dito, oo. Kasi may binuksan na malaking gate na market para sa mga katulad nilang bago. Tsaka, we have to understand that kaya ako nasabing iba na yung landscape kasi mas educated na yung mga tao ngayon kumpara dati. Yes. Mas alam na nila na merong asenso sa networking. Hmm. Dahil sa dami na nagkaroon ng resulta, maraming mga tao educated na in a way tungkol dun sa industriya. Kumpara mo 10 years, 15 years ago, ang tingin lang sa networking, direct selling. Ang tingin sa networking at that time, hindi mo pwedeng i-career. Tingnan nyo sa nangyayari sa AIM Global ngayon. Networking, AIM Global na. Marketing plan na natin ang giging dahilan para magpa-uwi ng mga OFW. Ganun na siya kabigat ngayon. Grabe. Hindi na siya pwedeng gawing part-time, hindi lang siya pwedeng gawing full-time, pwede na siyang makapagpa-uwi ng OFW. Yes, sir. Can you imagine being an OFW, ano lang ang magko-compel sa'yo para umuwi? Sige nga. Ano lang ang magsasabi sa'yo para umuwi ka, Roy? Dalawa lang yan eh. Pag namatayan ka, Pag namatay. Tapos o kaya- tinanggal ka dun. Oo. Pag namatayan ka, uwi ka. O kaya, pag may mas malaki ka ng kinikita dito, na pwedeng pangsuporta ng buhay ng pamilya mo. Correct. And because AIM Global, ladies and gentlemen, can make these OFWs go home, it's just a sign, a very concrete sign, na yung marketing plan natin ganun katibay, pwede nang magpa-uwi ng mga OFW. Oh. Kayo, Roy, 8 years ago, market nyo, Pilipinas lang. Actually, sir, Manila lang. Ila lang. O, kayong bagong sasali, ang market nyo, 6 billion katao sa buong mundo. Malaki yung, Tatalunin. Alam mo kung may mas yung pie magsisipag market lang, nila, sir, mas lumaki. mas lumaki. In a way, mas dumali pa nga eh. Oo, mas Kasi- lumali. Tayo dati, ang hataw lang natin sa labas. Ngayon, humataw na sila sa labas, pag-uwi, hataw Tao pa. pa. Sir, Sa malaki yung internet. communication kasi Oo. masyadong nabuksan eh. Yeah. Yung masyadong, Totoo. anyway, paano ba na-explain yun? Before, ang communication lang, telepono, Telepono. text, yun lang eh. Ngayon, Iba-iba na. iba na. So, if the question there, ano to eh, myth. Myth sa networking yung una-unahan ng kumikita. Matagal na pong ano yan, myth, hindi totoo. Matagal nang hindi totoo sa networking yung pag nauna ka, Nauna. hindi ka na pwedeng lagpasan ng mga nahuli. Mm. But let me tell you this, because of the technology and the market all over the world, maraming mga sisibol na new distributors na out of nowhere, bigla nilang tatalunin yung mga top earners natin. And who knows, baka yung susunod na tatalo kay Joseph Lim o kay Roy Saldua, audience natin ngayon nandito. Hindi mo masasabi yan. Ituro nyo. Ganito. O, hindi man nandito Roy, pero baka sa grupo nila down the line in the future, Yes. dun manggaling ang susunod na Roy Zaldua. Yeah. Tapos yung Dun- nakakaparod ng video. Oo. Baka doon. Diba? Kaya you never know. Kaya mga kaibigan, ano yan, katulad ng mga matatagal ng networking, 50 years old na mga networking na. Mm. May mga networking pong 50 years old na, kalahating century. Pero magugulat kayo, may mga new distributors sila na kumikita pa rin kahit na lumang-luma na yung kumpanya Yung nila. mga na-meet natin, sir, sa Amerika. Thailand. Oo. Sa Amerika, sa Thailand, yung mga na-meet natin, ang tatagal ng networkers Tatanda mga na, yun. no? Oo. Oo. Nakakagulat nga, gulat na gulat sila kasi sabi nila sa amin, yung mga new generation na networkers ngayon, ang laki ng lamang sa kanilang mga old generation networkers. Tama. Mas malaki na yung kikitain ng new generation kesa sa old generation. Mm. Yung second na question niya, yayaman po ba lahat ng sasali? That's the sad part. Because hindi lahat yayaman. Because hindi lahat magtutuloy. Hindi lahat may commitment. Yes, sir. Hindi lahat pag nahirapan, tuloy pa rin. Most people, pag nahirapan, nagkukwit. Most people, naiinip.
Most people napapagod. Most people hindi matagalan ng frustration, challenges, and obstacle. Kaya I dare to tell you, hindi po lahat ng sasali yayaman. Ang yayaman lang ho talaga dito, yung tsatsagain talaga siya, hindi mag-give up, hindi magpapadala sa discouragement, hindi magpapadala sa frustration, yung tutuloy against the odd, at hindi magsasawa sa kakarecruit. Saka sir, ang yayaman, yung pumapalakpak. Ay, syempre. Saka sumisigaw. Nang malakas! Nang mas malakas! Oh, yayaman lahat. Yan. Walang question, yayaman. Yayaman. Yayaman lahat. Lahat. Malakas eh. Okay? Alright. So, ako may dadagdag lang ako doon. Kasi ano sir, tinan mo ngayon ang 5 years old na marunong mag-Facebook. May kakilala ng mga iba-ibang lahi. Yun na lang eh. Yung dati, pag 10 years old ka noon, ang kilala mo lang yung kabarangay mo o pinsan mo. Hanggang doon lang. Oh. Pero ngayon, pag 10 years old ka ngayon, dahil may kadota ka, minsan, mga pamangkin ko minsan may kakilala taga Singapore. Oh. So yun lang yun Ang mga bagong generation ngayon, yung mas marami ng kakilala dahil nga sa internet. Totoo. Kaya, grabe ang potential ngayon. Grabe ang Roy. potential. Oo. Lagi nating sinasabi yung mga bagong join sa networking, ang swerte nyo kasi kami, para matuto kami nung araw, bibili pa kami ng libro sa National Bookstore. Kayo, may YouTube na. Free. May Google. Lahat Oo. mapapanood ninyo. Kaya, Download, audiobooks, libre. andito na lahat. Tamad na lang kasi, yun na lang eh. Kaya hindi yaman, ayaw makinig. Ayaw magtyaga. Kaya yung natutunan niya, hindi niya ginagawa. Yes. Yan ang mga talo ng networkers ngayon because of information overload. They know a lot, but they fail to do it. Yun ang talo mo rito. Pagka masyado kang alam pero hindi mo ginawa, talo ka. Kaya nung araw tayo naman, dahil kukunti ang alam natin, hataw na agad Apply yun. na apply. Apply ng Oo. apply. Oo. Kasi kukunti lang ang Sir, alam natin. natatandaan ko, ako yung siguro mga second year ko sa network, dahil nga limitado yung teaching. Pag may ibang company narinig ko may training, para akong aso. Uhaw na uhaw ka. Ko doon, training ako. Nagbabayad, tas kunwari, taga doon din ako. Nag-a-attend ako sa iba-ibang Para lang company. makasagap ka. Oo, kasi sabi ko, kailangan ko matuto kasi may pera Oo dito. May Kaya pera. nga, if you paid today only a meager amount of 100 pesos and you will, ang binabayaran nyo naman dito yung hindi yung information na natututunan eh. Pag umattend ka ng training at may bayad, ang binabayaran mo doon yung years of experience nung nagte-train sa'yo. Tama. Kasi hindi mo matatawaran ng experience. Alam mo kung ang experience pwede lang ipasa, pinasa na namin eh. O ito, 18 years, iyon na. Ha? Di ba kung pwedeng ganun eh? Hindi. Hindi. Pag may mga training at nagbabayad kayo, it's the piece of experience that you're actually paying for. Yung piece ng experience na yun, because can you imagine, itong mga sinasabi namin Sir, ni Roy. may dadagdagan ako. Ito hindi to relevant, pero yung experience, may nagturo sa akin, ang experience daw, sir, para daw siyang lente sa mata mo at sa utak mo, na habang may dumadagdag experience mo, kumakapal yung lente mo at nagiging malinaw lahat. So the more na experience mo, kaya sabi nga doon, just trust the process. Dapat ka doon sa process. Kasi habang doon tumatagal ka at nadadagdag yung experience mo, parang nadadagdagan yung kapal ng lens mo at nakikita mong mas malinaw lahat. Yung parang pag nakita mo kaagad ang opportunity, nakikita mo agad ang potensyal, nakikita mo kaagad na mayroon talagang future. Maganda kasi you gain wisdom with that. Nagkakaroon ka ng wisdom. Yun nga yung lagi kong sinasabi sa mga ibang distributors when I go around the country. Can you imagine na nung time natin walang ganito, Roy? Pero Wala. lumaki tayo. Oo. Ibig sabihin, napalaki namin network namin nang walang ganito, walang training. How much more kayo, may ganito kayo? Hindi ko na lang alam kung hindi pa kayo puputok. Correct. Lahat na ng klaseng training, kinonceptualize, ginawa nyo ng iba't ibang version para hindi nakakasawa. Ito, ang dating dito, ano ba to? Parang opera eh. Opera. Dapat naggato ako. Oh, di ba? Dapat pa na Dapat nagpakulot ako. nag-wig ka eh. Nag-wig ka na. Oo nga, Tama, maitim ako ngayon. Ginawa ng iba't ibang version, variety, para lalong sumakto sa inyo. And can you imagine kami na matagal ng mga networkers, walang available na ganito sa amin before, and yet we were able to build our group.
How much more sa inyo? Kaya itong tanong na to kanina, sigurado to, marami sa inyo magiging top Marami. earners Marami. pagdating ng panahon. Mas marami nang yayaman. Mas marami na. Okay, may question pa ba dyan? Okay. Okay, number 3. Okay. Ano po ba ang advantage ng AIM sa ibang pang network marketing companies? Bakit di po nagtatagal ang mga low entry companies? Tagalan, sir. Okay to, Ang Ikaw. tanong dito, Tama-tama yan sa'yo, Roy, kasi nung araw, marami kang alam na low entries eh. hindi, ito, ang tanong kasi dito mga kapatid, ano daw pagkakaiba? Siguro so itong unang tanong, sagutin mo. Sige, Yung huli, ikaw. ako. Ang sige. unang tanong, ito sa'yo. Ano po ba ang advantages ng AIM sa iba pang network marketing companies? Ano yan, mahabang usapin yan. Pero again, i-concise ko. Number 1, malaking bagay yung extensive experience nung tatlo. Ako, matagal ko nang pinag-aralan ng networking. I train a lot. No? I train a lot of people. Pero ang laking advantage yung experience ni Doc Ed, ni John Esperin at saka ni FM. Nagkaroon ng synergy yung partnership nila. Because of their extensive experience, for the last how many years, bago sila nagtayo ng kumpanya, napaganda yung dahil sa experience nilang yun kasi alam nila, bilang distributor, ano yung pangangailangan ng mga distributor ng AIM Global. Meaning, pag nagbe-brainstorming sila, iniisip nila pro-distributor. Hindi katulad ng mga traditional na negosyante, pag nagtayo ng networking, komot kapitalista at negosyante nga, ang unang iniisip pag nag-brainstorm, paano kaya lalaki yung kita natin? Natin. Bilang owners. Doon sa tatlong board of directors natin, iba. Paano kaya kikita ng malaki ang distributor natin? Kasi alam natin, nung upline tayo, pag malaki kinikita ng downline mo, automatic, kikita ka na rin. Kaya sa AIM, ang unang-unang iniisip ng mga may-ari, paano kayo kikita bago kumita ang kumpanya? Pangalawa, siguro yung innovative spirit ng kumpanya, especially ni Doc Ed. He's so very innovative. He thinks a lot kung paano pa i-improve ang mga bagay. We never rest on our laurel, kung tawagin laurels. Ibig sabihin, hindi tayo nagpapahinga eh. Kahit na alam nating maganda, we still think of ways of improving. Kasi may kasabihan sa business adage na your success today can be the reason of your failure tomorrow. Yung success mo ngayon, pwedeng maging dahilan ng failure mo bukas. Bakit? Kasi maraming successful companies nagiging complacent. Nagpapahinga. Dahil number 1 sila, malaki benta, hindi na nag-iisip, hinahayaan na lang. Pero ang AIM, iba. Tayo po, ang advantage natin, we keep improving and we keep empowering our people. Yes, sir. Ako, nabasta ko, aggressive eh. Oo, very aggressive Yung tayo. mga pinapadala-dala. Grabe, aggressive tayo. Although we do not claim na perfect tayong kumpanya, hindi naman natin kiniklaim na lahat perfecto sa atin. Meron din tayong shortcomings, may mga pagkukulang din, may mga hindi rin pulido pa nga sa pagtakbo. Pero we make it a point, we make sure that we try to improve. And dahil sa mga improvements na nangyayari yan ang laking advantage natin kasi hindi tayo nagpapahinga, hindi tayo nagiging complacent. Kaya you will be assured that in the next coming years, lalaki at lalaki palalo ang AIM Global. Lalo na dito sa Laguna, palaki ng palaki. Palaki to. Ito, bakit di po nagtatagal ang mga low entry companies? Bakit nga ba, Roy? Ewan ko, low eh. Hindi. Anyway, ako na lang sir, history na lang pag-usapan natin. Kasi ayaw ko mag-invento, history kasi yun yung result. Kung makakita mo sir, yung entry from 5,000 pababa, or sabihin natin 5,000 down to 1,000, na may mga networking company gano'n, tama ba? Yung mga low entry tinatawag, parang dito ka kasi mas madali, mas kaya ng masa, mas kayang gawin, mas mabilis ka puputok. Pero in yet, sir, based sa ako 13 years in sa network marketing na ako, 13 years. Wala akong nakitang naging big time na distributor na nag-join sa ganong entry. And sabi ko, big question to noon, sabi ko, bakit? Mas maliit, mas hindi lumalaki. At walang yumayaman. May nakita na ba kayong
ang entry nasa 5,000, 3,000, sumabog, nagkapirari, maganda. Meron, wala kayong nababalitaan. Kasi wala. wala talaga. Sabi ko, ngayon, mga sa Laguna, maraming pumapasok na may mga small-time company. Yun nga, bakit yung entry na 5,000 o 6,000 man yan, down to 1,000, meron kasing company, 1,000 ang entry, may 3,000, tama, may 4,000, may 5,000, may 6,000. Pero, how come, walang yumayaman? Pero mas madali daw to magpa-join. History to, sir, wala talaga. Pero, kung makakita mo rin sa history, ang mga nagiging big time, 8,000 nga 8,000 to 9,000. Dito sa bracket na to, tandaan nyo, nasa 8,000 to 10,000, dyan lang ang mga nagiging big time na distributor. Ngayon, saan ka magjo-join? Kung alam mo ang history nito, walang nangyayari. Tama po. Yan, Ano sir. yan eh? Ikaw, tatanong Yun. ko, sir, bakit? In fact, Roy, para sa kaalaman ng bawat audience natin, in fact, may mga networking companies, mga kaibigan, na ang entry level, 50,000, 100,000, 150,000, at tumatagal sila. They are existing. Yun nga lang, hindi sila malaki. Pero alam nyo ba, may mga networking na 50,000 ang entry, 100,000 and 150,000, Oo. but they are around. Nandyan pa rin sila. Dyan. Buhay. Hmm. Kumpara mo dun sa mga low-end, ang mumura, 3,000, 5,000, 2,000, ang mura, pero wala na sila. Wala, nawawala. Ito yung mga mabilis magsara. Sir, hindi kaya i-sustain nung entering yon yung pang-maintain ng system, ng products, Expenses nila. expenses nila kasi Pero may malalim na sagot dyan eh, no? Pinag-aralan po kasi, hindi lang naman tanong to sa Pilipinas eh. Tanong ng consumers to sa buong mundo. Bakit maraming tao sa buong mundo, in general, they will not go for low entry? Kasi people will still go for quality. Whether we like it or not. Kahit nasa isang bansa na mahirap, ayun, people will still love quality. tama eh. Kahit wala kang pera eh. Ang gusto mo yung kalidad pa rin. In fact, marami sa atin dito ako, Roy, dala na ako dyan eh, bilang consumer. Ayoko na bumili ng mura. Generic. Oo, sa totoo lang, murang pantalon, murang whatever, murang sapatos. Kasi alam niyo yung mura, it speaks for the quality. Yan, nasasacrifice. Bumili ka ng 5,000 na maong versus 1,000 na maong, Mas tumatagal. parehong maong, pero after 2 labahan, yung 1,000 na maong, faded na. Correct. So, in general, in the whole world, sinorvey yan. Okay. People would still go for quality rather than the price. Kaya, kung ang tanong, bakit hindi nagtatagal? Kasi ang gusto ng tao, kalidad. Quality pa rin. Quality. Ayaw ng tao ng cheap. Kasi kahit ikaw wala kang pera, ayaw mo ng cheap. Tama. Ayaw mo ng cheap na kumpanya. Ayaw mo na ang supot mo, napaka-cheap tignan. Ayaw mo yung logo ng kumpanya mo, ang cheap. Kaya walang tumatagal na low entry kasi ang appeal ng customers, consumers, gusto nila may quality. Kaya Alright. walang tatagal na mga low entry. Ang galing. Now I know. Tama, no? Kasi paano ka bibili ng mumurahing supplement? Sigurado, nasacrifice yung Gaw-gaw na lang yun. gaw-gaw na lang. Oo. Sa atin, di ba? Ano sabi sa atin? Expedient free. Free. Walang kasamang pamparami. Oo. Okay. Natandaan nyo na po, no? Yun ang kasagutan. Alright. So, at least pag may mga friend kayo nag-offer, sabi mo, I go for quality. Oo. Sabi mo na lang, ayoko ng cheap. sabay pikit ka, ayoko ng cheap. Parang sinabi mo cheap yung ino-offer niya. Oh, makita mo pa lang, tama kayo, yung logo pa lang, mga logo pa lang. Parang hindi ginawa sa PowerPoint. Yeah. Parang hindi ginawa sa Photoshop, sa PowerPoint lang PowerPoint ginawa. Kaya nga. Oo nga, no? Kasi alam naman natin, quality speaks for the price. Tsaka di ba merong i-entry ka, sabihin, ang products nyo, bigas. Di ba, magdadala ka ng bigas, o 2 package. Paano mo dadalhin niya, magwa 1-on-1 ka, 2 bigas. Nagkakaturuan nagkakabistuhan Friend, may business ako. Anong product? Friend, bigas. Paano mo ibebenta yung international? Hindi ka na pwede mag-online nun. Papadala ko po to sa LBC, isang sakong bigas.
O, di ba? Tama, no? Ay, basta. Low entry. Ayoko niyan. Kasi ako, wala namang yumaman sa low end eh. Yan lang eh. Walang tumagal pati. Saka na-try ko yan. Oo. Na-try ko yan, sir. Kaya nga, Try ko sakto yan. ka. Sakto Sayang ka ang sumagot. oras ko dyan. Sayang. Kasi, pinasoft drinks mo, pinakain mo, yung pairing mo kulang pa. Oo nga. Tama, hindi. Okay. Saka, Sige. di ba tayo nga, ang ina-aim nga natin, actually, kayo, di ba, kulang yung one head, di ba? Dapat ilan? 7 heads. Di ba, dapat yung consciousness mo, abundance, di ba? Para maging mayaman. So, yan. Number 4. Ito, sir, magandang tanong to. Oy, baka time na namin, boss. Di pa ba? Parang nasagot na natin kanina to, Roy, number 4. Gaano po ka-ready ang aim sa aim changing? sa fast changing? Reading ready. Oo, parang nasagot natin, Sagot. implied kanina Oo. na we are trying to improve on our technology para lalong maging madali para sa distributors. In fact, di ba may project yung IT natin ngayon na papalitan na yung interface ng ano natin, ng DTC, ng website, webpage. Gagawing available na sa inyo yung application ng, katulad ng sinabi ko kanina, mobile application. Pag bumili po kayo sa mga BCO ngayon, paperless transaction na. Kasi diretso na dun sa in-store nyo ang reorder ninyo sa POS, di ba? Wow. Kaya lang, galing ako sa Kawayan. Meron daw isang distributor. Sabi daw niya, Sir, sigurado bang papasok na sa akin yan? Sabi ng BCO, oho, basta. Ito ho ba yung user ID nyo, tsaka name ninyo? Opo, yan po. O, pasok na ho yan. Eh di umuwi yung distributor. Chinek niya, wala daw. Balik siya sa BCO, Sir, sabi mo pumasok na, wala pa naman eh. Hindi naman papasok sa inyo yan. Nasa in-store nyo nga yan kasi ipapasa nyo pa. So hindi nakapangalan sa inyo. Remember, nasa in-store nyo yun, di ba yung reorder? Tapos, ipapasa nyo yun Kung left or right. sa mga downline, sa left or right. Huwag mo ipapasok sa'yo kasi pag pinasok mo sa'yo, wala ka unilevel. Doon sa taas. Oo, di ba? So, yun yung mga dapat niyang alam, no? In terms of technology, katulad ng binanggit ko, marami pong mga ginagawa sa loob na hindi ko babanggitin for now because we don't want our competitors to copy kung ano yung mga ginagawa natin. Kaya nga, nilalakihan yung infrastructure natin sa loob, especially the IT, para makasabay tayo sa technology. Can you imagine, no? Akala natin dati ang application, games, utilities lang. Ngayon, gagawa na kayo ng application na Alliance in Motion Global. Para pagka binuksan nyo, diretso na. So yan, isa yan sa mga ginagawa natin at marami pang project ang Board of Directors for that, Royo. Okay. So, pasok na tayo sa number 5, sa kalimang katanungan. Okay? Ready na po ba ang company para sa global expansion? Well, kaya natin ginagawa yung infrastructure upgrade ng technology, yung modernization ng IT natin for the global expansion. Kung nandun kayo nung anniversary, meron pong ila-launch ang company within the next 8 to 12 months. Magbilang kayo from now. Between 8 months to 12 months from now, maglalabas ang company ng strategic product na pag lumabas yung produktong yon, consumable. Pag lumabas yung produktong yon, approve na kaagad sa 200 countries all over the world. Kasi, as you know, Roy, Yes, sir. meron tayong mga existing products ngayon na hindi pa approve sa iba't ibang bansa. Kasi, iba-iba yung requirements po ng iba't ibang bansa. Like sa Europe, may isang bansa sa Europe, sa dami ng ingredients ng C24/7, gustong i-categorize na gamot. So, iba-iba yung requirement ng bawat bansa. May bansa naman na gusto nila over-the-counter sa pharmacy, yung product natin. So, iba-iba yung requirement, iba-iba yung regulation ng bawat bansa in terms of food supplements. Sa Hong Kong, iba yung kailangan application ng herbal medicine, Chinese medicine. Sa herbal supplement, sa food supplement, magkakaiba yon. So, iba-ibang regulation. So, that's why we came up with this new product. Again, I don't have the liberty to divulge. New product, consumable. Pag nilabas, hindi na kayo mamumroblema. Approve na kagad sa 200 countries na meron kayong downlines all over the world. Yes! Kaya kung ang tanong, are we ready for global expansion? We are getting ready. We are going in that direction. Correct. Exciting. Exciting, lalo na sa mga onliner. Okay? May mga natutulog na ba tayong katabi? Ano na ba?
Pakisiko nga, pakisiko. Alright. Ha? Kaya pa po ba? Meron pa tayong 2 oras. O, yung mga mukha nyo, yung si atin, sa ganun si ate. Yan, ayan. Ayun, oh. And then, so, gusto nyo ba ng break? Ha? Gusto nyo ng break? Sino gusto? Pahinga. Kaya pa, ha? May 1 hour na ba tayo? Ha? Yes. O parang pati kayo, wala na rin, no? Okay. Okay, pang-anim sa company. May programa na po ba ang AIM para sa growing online marketing? As of now, we leave the program sa kanya-kanyang grupo. Kung mapapansin niyo po ang AIM, ang management, yung galing sa amin na training open for every group, for everyone, wala kaming ganung program because we want it to be safe for everyone, Roy. Yeah. Safe in the sense na may grupo kasi na ang thrust nila, yung lakas nila, nasa offline marketing. Yes. Meron tayong mga grupo na traditional pa rin ang ginagawa, like yung home party, OPP sa coffee bean, one-on-one, centering. Yan yung Hakot. tinatawag nating offline. Merong mga umuusbong na grupo, although in our numbers, siguro mga 30% or even less of distributors nasa online. More or less, mga nasa 75% to 80% pa rin ang traditional. So 20% lang yung nag-online. So in terms of that, the program, ayaw namin na mag-spearhead yung company na i-open for all yung online para hindi ma-defocus yung mga nag-offline. Yes. Nakuha nyo siya? Kasi mamaya niyan, itong mga nag-offline, masyadong ma-overwhelm sa online, pabayaan na nila yung kanilang offline marketing. Yung online naman, kaya naman kami kampante na lalo silang mag-grow because yung mga nag-online marketing, meron silang mga responsible upline leaders who take charge of the program to train their groups down the line in terms of online marketing. Kaya kami po, hindi namin pinagbabawal yung gustong mag-training ng online, hindi namin pinagbabawal sa bawat grupo yan, but at our end, being sa company, wala kaming initiative, we do not initiate an online marketing training program for the whole. In other words, we leave that to the upline. Basta kami, tinitignan lang namin, nire-regulate lang namin. Nire-regulate in terms of, basta yung nagte-training sa online, walang company policy violations, yung mga gagawa ng website, ipinasa muna sa amin para ma-assess namin, tinitignan namin yung mga blogs nila kung tama. So hanggang dun lang yung amin. To make everyone follow and comply with our company policies. So with that, mas binibigay namin yung responsibility sa mga upline para mag-train sa mga downlines nila. So later on, ang maaasahan nyo lang sa kumpanya, we are doing everything na mag-open ng maraming countries para sa mga online marketing distributors ninyo. We are doing everything, especially sa Europe, Roy. Medyo, malaki. hopefully, Malaki. let's pray na, matuloy na yung ginagawa naming na expansion sa Europe eventually. Grabe. So, doon yung kami maaasahan na para magkaroon tayo ng mga BCOs para sa mga online distributors ninyo. So dito may mga market sa Europe. Europe. Ayan, oh. Sino? Yan. Europe. Grabe. Mahina doon ang 7 heads. Oo, kasi one advantage sa ibang bansa, yung 56,000 dito for 7 heads, very minimal lang sa ibang bansa. Kaya nga maraming online na lumalaki kasi yung purchasing power, mas malaki sa ibang bansa. Yung Italy, sir, talagang 7 heads naman eh. Yeah. Walang 1 head eh. Wala Parang naman. pa nag-1 head ka doon, baduy ka. Kaya rin parang, Ha? Didiscriminate ka? Ha? 1 head ka lang? So parang hindi. parang hindi ka Low in. end ka. So Parang 7 hindi heads ka in, talaga. no? Pag Gusto niyo ba yun? Lahat sa ilalim mo 7 heads? Yung pag may nag-1 head, ano to? Bakterya. Joke lang. So, sarap nun, di ba? Nakita mo puro 7 head, puro plus out ka araw-araw. Di ba? Ayun. Yun, number 7. Meron bang number 7? Mukhang, iba na to. Teka muna, walang personalan, ha? Oo. Pero sir, maganda to. Okay, sige. Itong gustong ko din. Personal issue. Okay. Ito yung may mga, alam mo yun, sarili na ang, parang solve na ako sa industry. Okay. Solve na ako sa company.
Okay na, ang gagaling. Ang galing ng may-ari, ang galing. Personal issues na. Kaya lang, Teka, parang break time na muna. Oh, break Ayan. time. Sige. Alright. So guys, ganito po. Bibigyan namin kayo ng 15 minutes break para sa mga gustong mag-CR. So sa mga natutulog naman, pwedeng mag-nap or kaya pwede na rin mauwi. Kasi wala namang pilitan. Then 15 minutes po para sa gusto mag-CR. Okay lang po ba 'yon? Then babalik po kami after 5 minutes. Pwede po bang palapakan natin Sir Thank Jordan you. Gonzalez? Thank you. Alright.